So mga kababayan, ako'y magpapaalam na ayaw ko na po mag-vlog kasi mas nagustuhan ko yung pag-aararo dito sa bukid. Pagpasensyahan nyo mga kababayan, mas pinili ko po itong ganitong trabaho para may kasama si Tatay Marino. Magandang hapon po mga kababayan. Ayan, may napapansin tayo. Nakikita natin yung isang tatay na nag-aararo. Ang gamit niya ay traktura. So, puntahan natin at kumustahin natin yung patuloy sa pagtatrabaho sa ilalim ng tirik na araw, no? Grabe, napakasipag ni tatay, napakainit ngayon, pero talagang tuloy-tuloy ang trabaho ni tatay. Hindi niya iniinda kung ano man yung pagod at init na naramdaman niya, kundi nangingibabaw ang kanyang kayod para sa pamilya. Tara, punta natin si tatay. Dito ang daan. So ayan, si tatay, antayin natin, babalik siya. Kasi malalim mga kababayan eh. Lulubog ako, ano nyo naman ako, dabyanan na. Parang naglalaro lang si tatay. Hi! Para! Sasakay ako! Puntang palengke! Mamili tayo ng ano. Ng taxi mga kababayan dahil papunta tayo sa syudad, no? At ito, dumating na yung taxi natin. Wow! Hi tatay! Magandang hapon tatay. Kumusta? Anong pangalan ni tatay? Marino, madam. Marino Salazar. Salazar. Wow, kapangalan pa ng aking best friend, si Jimmy Salazar. Baka ito yung tatay kasi nawalan ng tatay yon. Matagal na panahon, baka kayo po ang tatay. Ilang taon na po kayo? 44, madam. 44. Mukha lang kayong 24, no? Hiyang kayo sa pag-aararo. Ilan po ang anak ni tatay? Bali, 6, madam. 6. Ang panganay? 20. 20. Nag-aaral pa po? Oo, madam. Kolehiyo? Oo, madam. Wow, may kolehiyo na kay tatay. Ibig sabihin, mayroon nagpapaaral kayo ng kolehiyo? Oo, madam. Sa sipag at tiyaga nyo dito sa pag-aararo sa bukid? Oo, madam. Wow, saludo ako sa iyo tatay, ha? Napakagaling. Nasaan si Mrs.? Nag-aalaga sa mga anak? Hindi, madam. Nandun sa abroad, madam. Nasa abroad. Anong bansa? Riyadh, madam. Sa Riyadh. Anong trabaho po? Kasangbahay, madam. Kasambahay. So ibig sabihin ilang taon na po doon sa abroad Bali, bilang isang kasambahay? Mag-aapat na, madam. 4 na taon na. Kundi mayaman na si tatay Marino. Ha? Puha. Kumusta naman tatay ang buhay na kayo ang tumayo ngayon bilang isang nanay at tatay sa loob ng bahay nyo? Ay, siyempre, gampanan ko lahat yan, madam. Gampanan nyo po lahat Oo. sa loob ng 4 na taon. Oo, madam. Kumusta ang buhay tatay na malayo sa asawa? Mabuti naman, madam. Ayos naman. Ayos lang naman, madam. Dahil para sa mga anak lang namin yung naman eh. So ibig sabihin nyo tatay Marino, tinitiis nyo yung lungkot na mawalay sa asawa na kahit malayo, tinitiis Oo, mo madam. para lang sa mga anak mo. Oo, madam. Tatay, sabi nyo kanina meron na kayong kolehiyo. Anong year na po yun Magdadalawang years na, madam. sa kolehiyo? Oo, madam. Anong kurso po yun? Maestra, madam. Wow! Balang araw tatay, sa pagsisikap mo, sa pagbibilad ng init dito sa tirik ng araw, balang araw, giginhawa ka rin at itong inaararo mo magiging iyo. Ako'y lalong napahanga sa'yo, Tatay Marino, bukod doon sa ganitong trabaho mo, hindi meron kang kolehiyo,
ako'y napahanga dahil sobrang sipag mo, no? Dahil ang dami-dami ngayong nag-OFW yung mga asawa nila, kung hindi aalis yung mister, kung hindi yung misis nila, pero ikaw hindi ka umaasa doon sa sahod ng asawa mo. Basta Gumawa ka ng basta paraan, kun madam, basta may trabaho, basta malakas pa ako. magtatrabaho kayo. Oo. Doon po ako napahanga sa inyo, lalo akong humahanga sa inyo dahil napakasipag mo. Hindi ka nagbuhay hindi ka nagbuhay prinsipe, kundi tumulong ka pa rin para lalong gumaan ang pamumuhay nyo. Siyempre, madam. Kung siya lang ang maghanap, di wala din. Ayan, yan mga kababayan, no? Tularan natin si Tatay Marino na may asawang OFW. Ang dami ko kasing nakilala, ang dami kong na-experience na may mga asawa na sa ibang bansa. Ang ginagawa nila, lalo na yung misis na nasa ibang bansa, ang ginagawa ng ibang mister, no, nag-i-enjoy lang sila, nag-i-enjoy, demand ng demand, magagalit pa pag maliit ang pinapadala, no, at yung mga anak nagbubulakboldang sa pag-aaral, at yung ibang mister nagsusugal pa, nagiinom pa, kundi barkada lang. Diyos ko po, mga kababayan, hindi po natin alam ang buhay sa ibang bansa, sa misis natin, sa mister natin, kung ano po ang lungkot at ano po ang ginagawa nila doon, kung sila ba ay kinukumusta natin, kayo ba dyan ay okay ang pang-araw-araw nyo, kayo ba dyan ay umiiyak sa lungkot nyo, no? Yung minsan pa mga kababayan, no, kumustahin lang natin yung mga misis natin, kumustahin lang natin sila kung tuwing sahuran na, kung naipadala na ba yung pera, no, kung na-send na ba, kung kukunin na ba, no, ganon. Pero yung pangumusta, kumusta ka dyan, mahal ko, ikaw ba ay okay, wala ka bang sakit, napagod ka ba sa trabaho mo, yung mga ganon mga kababayan. Kaya please, napahanga ako ni Tatay Marino, no, sabi niya habang may lakas pa siya, gagawin niya para sa pamilya niya na, at hindi lang siya aasa doon sa kanyang misis na nagpapadala buwan-buwan, kundi habang merong padala sa ibang bansa, ang siya din meron ding kita dito sa Pilipinas, no? Sana ganyan mga kababayan, yung bilang mag-asawa at may pamilya, may mga anak, sana magtulungan para yung pamumuhay natin magiging magaan sa atin, no, tatay, di ba? Kundi magaan, magaan dahil meron siyang trabaho, may income siya, at kayo hindi kayo umaasa doon, kumikilos kayo. Oo, madam. Wow. Congratulations tatay, akong saludo sa iyo. Bakit naluluha-luha si tatay? Yun ba yung namimiss mo si misis mo? Bakit na parang napaluha-luha si Tatay Marino? Siyempre naman, madam, dahil matagal na to eh. Matagal na. Sasakay ako, pwede? Pwede akong Pwede sumakay, naman, madam. tatay? Habang kayo ay nagdadrive, kung gaano ba kainit yung ginagawa nyo. Sasakay po ako, tatay, ha? Hindi ako kakayanin, mga kababayan. Mabigat ako. Around ang trabaho ko dito, madam. All around po kayo, tatay. May inuupirat pa ako ng gilingan ng palay. Wow. Yung may-ari dito. Walang pinipilit si tatay na trabaho. Pwede po ba kahit isang daan ng banda na ako mag-drive? Ituro niyo po sa akin, tatay. Dito po kayo sa likod ko. Wala? So mahirap mga kababayan, no? Ganun kahirap mga kababayan na mag-araro. No, maghanap buhay, may bilang isang may pamilya, napakahirap. Kaya ayaw ko na mag-asawa at mag-anak.
kababayan, ayos! Napakahirap. Dama ko na lalo mga kababayan ngayon kung gaano kahirap. Mabigat, mainit, tatay, tama? Napakainit, mainit sa paa at ngawit sa kaliwang paa dahil naka anong tawag nito tatay? Sa clutch, no? Doon ka nag-a-adjust sa takbo niya. So ang hirap. Thank you tatay. Grabe, sobrang init. Mainit. Ang kalaban dito mga kababayan is pasma. Tatay, ingat kayo sa ano nyo ha. Total, wala naman si Mrs. ngayon. Di baling mabaho. Basta hindi mapapasma. Saka na lang maligo pagdating ng Mrs. mo after 2 years. Natawa si Tatay Marino. Ilang taon po ang bunso nyo, Tatay Marino? Kung madam, 5 taon na yun madam. 5 taon pa. So kailangan na kailangan kayo sa mga anak mo at ikaw dito ang nagiging ama at ina ng mga anak mo. Ingatan mo rin ang sarili mo, Tatay Marino, ha? So Tatay Marino, nandito kami dahil sabi ko habang kami ay naglalakbay at nag-iikot para maghatid saya sa mga kababayan natin. Sabi ko, ako ay laking bundok. Pinanganak din ako sa bundok, Tatay Marino, no. Mula ako nung pinanganak ako doon, napunta lang ako ng city nung ako ay high school kasi nagkaroon na rin kami ng bahay sa city, pero laki ako ng bundok. Pero nakikita ko lang yung magulang ko noon na nag-aararo na ganyan. Siyempre hindi ko pa masyadong dama yung mga hirap ng buhay, kung gaano ang buhay sa isang bukid, no? Pero sa edad kong ito, ngayon ko lang naranasan at sumampa dyan at buti lang kahit paano marunong tayo mag-drive at nasubukan ko mismo at ako mismo nagdala nung traktora. Napakainit, sobrang init at pati dito sa paa nakakangawit, no? Dama ko yung hirap at nag-flashback sa akin yung alaala, no, nung mga ginagawa sa amin ng aming tatay, kasi yung aking tatay is isang farmers lang din, no. Naalala ko ngayon, nag-flashback sa akin, sabi ko, Diyos ko po, ito yung ginagawa ng aking tatay noon, ginagawa ang lahat ng hirap dahil 7 kami magkakapatid at ako ang bunso para lang mabuhay kami. Dahil yung tatay ko napakasipag, as in, yung tatay ko sobrang sipag. Sabi ko nga, yung aking tatay ay grade 1 lang, no, pero hindi pa niya natapos yon. At yung aking nanay grade school lang din, hindi pa niya natapos yon. Pero 7 kami na magkakapatid, pero hindi namin naranasan na magutom. Lahat kami kahit paano nakapag-aral at medyo gumanda ang pamumuhay sa awa ng Diyos dahil sa pagpupursige, no? Dahil sabi namin, kailangan gumawa kami ng diskarte para kahit paano yung buhay na naranasan namin ng mga magulang namin na hindi namin madanas pagdating ng araw. So ngayon mga kababayan, kaya sabi ko, yung mga anak ni tatay okay na pahanga sa kanya dahil may isa na siyang kolehiyo ngayon. So tatay, kahit gaano ang hirap ng buhay, hindi hadlang yung pagiging mahirap na hindi natin paaralin yung ating mga anak, no? Ako'y saludo sa iyo. Sabi ng gaya ng sinabi ko kanina, ang sipag-sipag nyo, hindi kayo nagiging buhay prinsipe kahit meron kayong abroad, gumawa pa rin kayo ng diskarte para lalong mas mapagaan ang pamumuhay. Ngayon tatay, dahil ako'y hangang-hanga sa'yo, meron kang regalo sa amin. Hindi nyo po alam tatay kung ano, no? No? So tatay Marino, meron ka ng isang sakong bigas. Salamat madam. And then meron ka pang mga groceries dito. May mga noodles ka dyan. And then may mga kape ka na dito, gatas at pang merienda ng mga anak mo. And then may biscuit ka pa dito tatay, para mamaya pag uwi mo, agahan mo yung pag uwi mo tatay para magmerienda ka, ha? And then may mga dilata na dito, may mga miswa pa, ayan, gamit sa kusina, pang luto, pang gisa, mantika, tuyo at suka. And then bukod pa dyan, meron kang isang tray itlog. Wow! So bukod pa riyan, syempre, magbibigay tayo ng cash. Kasi kailangan ang huling padala ni Mrs. Hindi pa nagpadala madam. Hindi pa nagpadala? 3 buwan na hindi nagpadala. Bakit po? Hindi makalabas yung amo nila dahil namatay daw yung kapatid yung amo niya. Di ba mga kababayan, yun po yung minsan problema eh. Kasi sila doon sa ibang bansa, hindi sila basta-basta yung akala mo yung
on time yung sahod nila, hindi po pare-parehas. Depende pa po sa amo kasi ang amo busy din. And then hindi sila makalabas, hindi sila pwede makapunta doon sa mga remittance. Kailangan magpa-utos pa sila ng driver ng amo nila o kaya yung amo nilang muna ang maghulog or magpapa-utos ng iba. Ganon po kahirap mga kababayan. Kaya minsan pag nadili, kung hindi magsisikap dito si tatay, kung hindi siya didiskarte sa sarili niya, sa 3 buwan, gugutumin po sila. Kawawa yung mga bata. Kaya Diyos ko tatay, napakasipag mo at gumawa ka ng diskarte. Kaya ito para sa iyo. And then syempre, tamang-tama, wala kang cash, bibigyan kita dahil may pambili ka mamaya ng ulam. O anong tinanghalian kanina? Kasi 3 months para walang padala. Kung naman yung binaon kanina, madam, yung prito na tilapia. Nagbaon kayo ng kanin. Dito na kayo kumakain. Wow. Paano yung 6 doon na anak? Sino nag-aalaga? Yung kanyang 3 nandun sa Isabela, madam. Nasa Isabela. Oo. Ang Yung nanay kong nag-aalaga kasi para mayroong mag-aalaga dahil ikaw nasa bukid dati. Yung 3 anak ko nandito, madam. Nandito. Yung nasa Isabela. Oo, yung 3. Yung Yung 3. panganay at saka yung bunso. Saka yung pang-4 na Okay. Tatay, ang daming na manonood sa ating mga OFW. Anong mensahe nyo po doon sa asawa na 4 years na hindi nakauwi, na alam kong inaasam-asam nyo na, no, na-miss niya. Mensahe nyo po. Sabi ko naman sa kanya, madam, sabi ko naman sa kanya, kung hindi ka pa makauwi, di dyan ka lang muna. Wala naman trabaho dito na kako naman. Titiisin nyo po. Oo, madam. Titiisin nyo. Siyempre, ganito naman ang Sitwasyon. sitwasyon. Tanggapin mo dahil wala kayong magawa. Oo, madam. Dahil Na-miss nyo po yung asawa nyo. Hindi na-miss, madam, pero ngayon hindi na. Noon, Nasanay. nasanay na. Kasi kumbaga dating inaasam-asam mo na makauwi ng 2 years and then nag-extend ng 2 years dahil sa pandemic, parang nilibang nyo na lang yung sarili nyo. Oo. Siyempre sabihin nyo sa asawa, mahal na mahal kita. Kung sana, umuwi sana nung yun na bago mag-lockdown sana makauwi, yun hindi na nakauwi. Siyempre magpapasalamat tayo sa ating sponsor, Ma'am Bing Sarmiento, Ma'am Nida Lacambra, Mr. and Mrs. Pinig from Germany. Maraming salamat po sa walang sawang sumuporta at sa inyong ginituang puso. Nawa ay pagpalain ka ng Panginoong Diyos araw-araw pang sa ganun marami pa tayong mga kababayan na matulungan natin na talagang ang dami naghihirap ngayon. Maraming salamat po sa ating mga pioneers, sponsor na walang sawang hanggang ngayon. Ang suporta sa ating munting adikain ay tuloy-tuloy. Maraming salamat po sa inyo. Si Kuya, pumunta ako dito, dinisturbo ko at ang ingay-ingay ko. Kuya, mensahe sa sponsor natin na natanggap nating biyaya ngayon na hindi mo inaasahan. Salamat, madam, yung binigay nyo sa akin na hindi ko alam na may darating na grasya. So mga kababayan, huwag niyo pong kalimutan, paki-share at subscribe sa aking YouTube channel, Lori Aquino Talita. Maraming salamat po, God bless us all. Bye! Nagdagan si